Hello, Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta po kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago po kayo rito, welcome din po kayo. Thank you for your support po. Please subscribe, like, share, and leave me a comment po kung nakaresonate kayo. Thank you. So, first message po ninyo is for general life. So, we have Queen of Wands. Ayan, creativity. So, siguro sa ngayon, may opportunity ang karamihan sa inyo, Scorpio, na mailabas ninyo yung inyong creative prowess. May magamit ninyo yung inyong creativity, artistry ninyo, yung mga hilig ninyo, hobbies ninyo, no? So, siguro meron kayong opportunity ngayon para magawa ninyo yon. Kaya, napakaganda. At isa pa, si Queen of Wands, if you are going to embody, no, her energy sa ngayon, hindi malayo magtagumpay kayo sa mga bagay na gusto ninyong gawin, sa mga bagay na ini-envision ninyo na gusto ninyong ma-achieve. Kasi si Queen of Wands, this is someone na very determined, focused, no? Eye on the prize talaga siya. Gagawin niya ang lahat, no, para ma-achieve niya yung mga bagay na gusto niyang ma-achieve. Kaya kung ito yung i-embody ninyong energy sa ngayon, so you can expect success sa mga gagawin ninyo. You can expect tagumpay talaga sa kung ano man ang bagay na gagawin ninyo. Now, kasi gusto niya pagpapunta talaga siya sa pagtagumpay, pag-asenso, no? So, pagdating sa inyong money, career, and finances, we have Magician. Wow. So, meron kayong sisimulang bago, no? Sa ngayon, anything na kunyari gusto mong magtagumpay sa inyong karera, 'di ba? So gagawin mo ang lahat ngayon, ano? Yung mga ideas ninyo kung papaano ninyo mararating ang tugatog ng inyong tagumpay pagdating sa inyong career or pagdating sa inyong trabaho or negosyo, you are going to start taking action towards that sa ngayon. Kung dati pinagpaplanuhan nyo lang yan, kung dati ini-envision mo lang yan, kung dati talagang pinag-isipan mo lang yan, ano, at nakastack lang yan sa isip ninyo na plano ninyo. Ngayon, maybe nakakasilip kayo ng opportunity, no, na teka lang, no, I'm going to take advantage of this habang nandito na ito ngayon, gagawin ko na, no. You are going to start taking action towards achieving kung ano man yung gusto mong ma-achieve sa inyong money, career, and finances. Kaya napakaganda kasi nandito talaga yung energy ni Queen of Wands. So, meron kayong go-getter attitude, no? Kaya gagawin mo ang lahat para marating mo kung ano man yung goal ninyo, kung ano man yung ine-envision ninyo for yourself na gusto mong marating or gustong mong mangyari sa buhay mo. You know? So, napakaganda. Pagdating sa inyong relationships naman, we have King of Swords. Ayan, may decisions siguro na kailangan kayong gawin sa ngayon related sa inyong relasyon, no? Maaari na related ito doon sa para sa iba sa inyo, no, kung single pa kayo. Pwedeng ang kailangan ninyong pagdesisyon nandito is if you are ready na to enter a new love and romantic relationship. Baka isa yan sa pinag-iisipan ninyo. Handa na ba ako? 'Di ba, na pumasok sa isang relasyon? Or handa na ba ako na mag-level up na ang relationship ko? 'Di ba, relationship namin ng person ko, no? So pwedeng ganoon. Kasi baka merong mga proposal na dito para sa iyo, marriage proposal ba, no? Baka merong gano'n na kayo ngayon. Kaya maaring isa 'yan sa pag-iisipan din ninyo. If handa ka na nga ba mag-settle down, no? In marriage. So pwedeng gano'n. At kung kayo naman ay married na, so pwede na meron kayong mga decision, baka papuntang sa pagpapamilya, 'di ba? Baka merong mga major decisions na kailangan kayong pagdesisyonan ngayon na related sa inyong dalawa, 'di ba? Saan na papunta yung relasyon ninyo, 'di ba? Baka nag-iisip na kayo na magsimula na kayong bumuo ng pamilya, magsimula na mag-anak, 'di ba? Yung mga ganon. So, good luck po sa inyo. Kuha tayo ng clarifiers dito. Tingnan natin kung ano pa mga mensahe na makukuha natin for today. And before that, I would like to say thank you for supporting my channel. Thank you sa pag-subscribe, sa hindi pag-skip ng ads, at saka sa pagpapadala sa akin ng donasyon through Super Thanks. Maraming salamat po sa inyo for your generosity.
At bukas na po yung channel ko for memberships. So, just in case interesado po kayo, no? We have Five of Pentacles, no? Dito kay Queen of Wands. So, maybe, ang iba sa inyo rito is needing some help. Okay? Maybe kailangan ninyo ng tulong sa ngayon kasi baka desidido na kayong puntahan, ano, yung path na gusto ninyong puntahan dito na gusto ninyong mangyari dito sa buhay ninyo, kung ano mang area of life yan. Pero baka kailangan ninyo ng tulong in terms of resources. No? Baka kailangan ninyo ng financial support or financial help dito. Kaya wag kayong mahihiyang humingi ng tulong. Always remember that we are all entitled for help. We are all entitled for help at lahat tayo alam natin na help is always available to us. All we need to do is to reach out to people. Kasi, 'di ba, hindi naman bihira, no, yung taong magkukusa na tulungan tayo kung hindi naman nila alam kung anong nangyayari sa atin, kung hindi naman nila alam kung ano ang kailangan natin, 'di ba? Kaya we need to reach out to people. Huwag kayong mahiya. Everyone, no, at some point sa buhay natin, kailangan natin ng tulong. Kaya huwag kayong mahiyang humingi ng tulong, okay? Dito naman sa Magician, we have Ace of Pentacles. So this is really beautiful energy kasi nag-fall talaga siya din sa money, career, and finances. And Ace of Pentacles is about prosperity and abundance. And this is also a new beginning energy. Katulad ni Magician, this is also a new beginning energy. So feeling ko dito, since you are going to start, no, a new endeavor, you're going to start something na para makarating ka doon sa kung ano man ang goal mo dito sa inyong money, career, and finances. With the Ace of Pentacles as well, parang papunta ka talaga sa pagyaman, papunta ka sa mag-e-effort ka dito para sa pagpapayaman, pagpapasuccess ng inyong kaperahang aspeto, ng inyong source of income, ng inyong trabaho, karera, negosyo. Papunta ka doon, ano? Yun ang focus ng karamihan sa inyo. Yun talaga yung ini-envision ninyo for yourself, that success na ma-achieve ninyo, yung abundance and prosperity na ma-achieve ninyo. And hindi malayong mangyari, no? Dahil magsisipag ka na, magtatrabaho ka na rito para marating mo ang goal mo na yon. So, hindi malayong mangyari ito, no? Kasi dito sa Ace of Pentacles, this is bringing forth a change as well sa inyong kaperahang aspeto. Magsisimula ka ditong magkaroon ng continuous inflow of abundance and money, no, sa buhay ninyo. Maraming pwedeng panggalingan ng pera, no, na dadating sa inyo rito, hindi lang sa trabaho ninyo, hindi lang sa negosyo ninyo. Maaring meron din ditong inheritance na dadating sa inyo, hindi ninyo inaasahan. Pwedeng merong panalo dito, no, sa mga game of chance. It could come from various sources. You never know kung saan ito manggagaling, but definitely there is some financial blessings and financial gain na dadating, no? Kaya yun ang maaaring makatulong din sa iyo as you head towards your goal, kung ano man yun. So kung kailangan ninyo ng resources, ito na nga, paparating na siya, no? So with the King of Swords, meron din tayong King of Pentacles. Ayan. So siguro you have tawag dito, meron kang supportive people around you that are very influential people or mga matured people na to, no? Matured by age, matured by heart, emotionally matured people, no? Nandiyan lagi sa paligid ninyo. Very supportive sila sa iyo, no? So napakaganda. Kasi kung ano man ang problema, kunyari ito, meron kayong kailangan pagdesisyonan, 'di ba? This person, no, si King of Pentacles or si King of Swords, no? Pwedeng ito yung makakatulong sa iyo, makakabigay sa inyo ng advice, no, kung ano ang pwede ninyong i-consider na desisyon dito sa buhay ninyo pagdating sa inyong relationships. At tsaka baka Scorpio, no? Baka you are dealing with someone sa ngayon. Pwedeng kung kunyari may nanliligaw talaga sa iyo. Baka ang nanliligaw sa inyo, this is someone matured, no? Siguro matured na to by age at pero stable na siya, financially stable. Very successful na siguro ang taong ito. Yayamanin na, may negosyo, stable na negosyo, maraming pera, maraming savings na siguro, no? So this is
this could be someone that is very successful na in his money, career, and finances that you are dealing with sa ngayon, no? So, baka ready na din ito talaga na, 'di ba, mag-settle down, no? Kaya tignan ninyong mabuti, okay? Tignan ninyong mabuti ang inyong sitwasyon. So, tignan natin kung ano ang final message ninyo, no, Scorpio. We have, you may get knocked down in life. Getting up is a choice. Always get up. 'Di ba? Ganyan naman tayo, 'di ba, Scorpio? Ganyan tayo mga Pinoy, no? Kahit anong bagyo ang dumating, no? Pagdating ng araw, tumitila din ang araw, lumilipas din ang bagyo, tumatayo tayo para magayos, tumatayo tayo para muling lumaban, no, sa hamon ng buhay. Ganon tayo, kaya ipagpatuloy ninyo yan. Kahit ilang beses tayong madapa, kahit ilang beses kayong datnan ng problema, you know, ang pinakamagandang gawin lang dyan is always get up. Always get up. Always lumaban, no? Kasi parte yan ng buhay natin eh. Yan, yung mga pagsubok na yan, yung mga problema na yan sa buhay, yan ang nagpapalakas sa atin. Yan ang nagpapatibay sa atin. Kaya nga tayo nagiging seasoned in life in terms of life's experiences dahil sa mga problema na yan. Yan ang mga naglalabas ng galing natin. Yan yung mga naglalabas ng lakas ng loob natin. Yung mga obstacles na yan, problema na yan, yun yung nagpapatibay sa atin, 'di ba? Kaya huwag kayong papadala sa mga problema, huwag kayong paghihinaan ng loob, huwag kayong kasi that's not how we should face a problem, or that's not how we should handle things sa buhay. Dapat lagi tayong laban lang. Dapat lagi tayong tatayo, no, at hanapin natin ang solusyon sa mga problema. At huwag tayong malulugmok, huwag tayong papatalo kasi we are stronger, or we are more powerful than our problems, diba? So, good luck po. Thank you for watching. Love and light. Namaste.